mabilis yung baby kicks natin. So full out firepower, check agad. You have sustainability and the chase. Pero now we're chasing down onto game number 2 for a match 2. TLPH leading with a 1-0 laban sa Smart Omega. Tingnan natin kung makakabawi nga ba dito ang mga Welcome to kabarangay. Mobile Kasi sa Legends! ngayon, I do agree with what you've mentioned na mas okay din kung sakali nilagay nila yung Arlot sa XP. Pero what's done is done. At ngayon, kita natin yung heavy reflection din ng 1v1 doon sa may bandang baba. Ang agang silip ng tupi. Oo, usually freeze lane lang. Pero sila nagtagpo kagad. Ganito kainit yung gold lane matchup natin. And ang babantayan din natin dito is yung kakayahan na rin ng Smart Omega and EOS with the addition of the Zushin. Okay na ba yun para pang hold lalo na dito sa Lancelot ni Carl? Parang hindi pa enough ng yun alone no? So kaya tatawagan na rin nila agad dito si James. Difference ng game number 1 hindi masyadong kumonekta yung layers nila dito, Wolf. At ngayon, maari pa rin naman nila attempt yun. A better game plan sana for Smart Omega. Bigyan nila ng launchpad itong si Super Yoshi. And syempre, Haji, knowing na isa siya malupit na mid laner na rin at nakahawak nito sa Jushin, maganda yung kanilang magiging source. But they will want na nandito agad si James sa mga team fights. Baka rin mas ma-activate na mabilis itong si Netsky. Kasi nga, ang naging choice dito sa Omega is Fredrin Jushin. So, hindi ganun kataas yung burst damage. Ang taas ng control, for sure. Arlot, Fredrin Jushin, pero damage baka kapusin. Baka tawagin ng maaga ang serbisyo dito ni James. Diba na nakita natin na at your service po. Pero kung sakali man lang, nakita pa rin naman natin din for TLPH is maaari nilang kunin yung mga big objectives as early as possible dahil si Sanford nga lang ngayon na medyo binabatay nila James na mauna nga yata mag level 4 kung sakali. Flicker agad. Maaga din siyang nakapag-flicker noon dahil siya yung binigyan ng pressure. Same attempt from game number 1 mula sa Smart Omega. So gusto kagad nilang pilayan ng mobility si Sanford para medyo mabawas yung pressure na binibigay niya during team fights. Narinig na natin yung term na pre-turtle fights are really important as well. And sa nakikita natin, yan din yung tinitignan ng Smart Omega saan magagaling. And Ryzen will be able to secure the first turtle for game number 2 dito. Beautiful. Turtle wala dun sa Omega. Paggamit ng kanilang Jushin na malakas yung priority dun sa may mid lane. Tapos si James naman, untouched. Pinako niya dun sa may top itong si Sanford. At pinipressure din nila si Cartesi. Ryzen clearly getting the advantage of the turtle. Sa ngayon, mauli ba si Sanji? Medyo malalim yun, ha? Na-force yung kanyang flicker. So ang galing mag-force ng mga spells dito ng Smart Omega. We can see the difference now sa rotation nila, sa lineup nila ngayon. Talagang Totoo. nandun na yung pressure. Kumbaga nandun na yung pambubrusko. Kanina, gagawa lang nila mag-react. Tsaka mas malinis, hindi na sila nag-attempt ng messy na initiation before the turtle. Doon sila medyo nalugi talaga eh. And now, for Smart Omega, magaling sila make uncomfortable talaga sa positioning dito ng TLPH. And that's why, wala pa tayong first blood. All they want is to somehow get enough resources muna. Even for Ryzen, still, sa may band na gold natin, malaya pa rin naman yung mga gold laners natin. Speaking of resources at paghihintay ng tamang moment, ang tunay na hinintay dito ng TLPH is yung maliit na window kung saan lalamang si Cartesi as the Lancelot dun sa Fredrin sa farm. Pag nagpapabilisan kasi ng farm dito ang Fredrin pati ang isang Lancelot, alam naman natin Lancelot ang mauuna dyan at nag-aagawan lang yung dalawang junglers natin. Siguro pinaka-advantage para sa Omega is yung kanilang first turtle and that can easily be followed up by the second turtle. So this means that Cartesi kailangan niya maging creative. Kung gusto niya mauna sa farm, kailangan makahanap siya ng isang maliit na opening, let that pile up together at makakuha ng eventually ng time na naaangat na siya sa farm. Get those creative juices coming kung paano nga ba yung magiging angulo hard here for TLPH. And now, sisimulan na naman natin ang mga konting silip by lane dito. Still Netsky on the bottom side as the second turtle response. And mukhang dito, ready na yata rumble ang TLPH. Padaan na si Carl, makikita dito nila Haji and Super Yoshi. This might be the time, yung specific window na hinahanap ng Cavalry. Kasi nakapwesto na this time si Sanford and even JP, they even have their flickers. Falling Star mo na kagad doon kay James. Samantalang may Feather Earth Strike tayo mula kay Sanji. Medyo malayo yung direksyon kaya hindi tumama yung mga balahibo. Reload lang ang ginawa dito ng Smart Omega. Patuloy yung pressure ng mga XP sa isa't isa. At ganun din ang ginagawa dito ng TLPH. Hindi nagpapakita si Carlito.
Okay, nakatago pa rin naman dito yung mga members sa Smart Marami. Omega. Tumala si James. Grabe yung harang niya pero nakatahi pa rin sa loob. Pero si Ryzen ang kukuha ng pag-off sa may napadapa doon. Itong si Carty, si James ang magiging try ng Princess Rat. May ilagan ng mga members ng TLPH. Maghahabol ang cavalry. Si JP ang nakapronta. Samantalang yung Dauntless Strike hindi sapat. Super Yoshi goes down. May bawi din naman si Haji sa kabilang roamer na si JP. Sanford patuloy nakatayo. Sabay ng flicker out. Better Airstrike reloads. Nesky ang aabutan ng Curse of Clow. Sanji with another trade. What a curveball mula sa TLPH. Napakaganda pa na mula doon sa Omega, especially after taking a kill kay Carl TZ. Pero yung TLPH sa laban kung saan mukhang itong Phobius ay matadali na napakaganda ng communications mula sa TLPH. Sanford connecting with Sanji. Ang kanilang target was Ryzen, pero nung nakita nila nandun si Granger at nandun din si Netsky at low na nga yung Iritel, walang ultimate, walang sprint. They had the advantage. Ginawa ka nila. Tinurn nila yung kanilang mga spells papunta doon sa Iritel. Nag-focus doon sa valid target, and even when Ryzen survived that, mas maganda naman yung nakuha ng TLPH. And that's how you make something out of everything na nakakala mo makakalamang na Smart Omega. And all of that, it is in favor of Oheb ngayon. Bandang baba na naman! Nasa lubog na lalaban ko ng slash! Tatlo yung tinamaan! Sinampal harapan! Oheb goes down! Pinuhat pa yung ibon ni Sanji! Si Danny JP yung natira, nakapas pa ng Princess Rat sabay ng Lantern Flare combo. Darating si Sanford para protektahan si Danny JP. Maipsan mabawasan ang disgrasya. And we're talking about yung mga curveballs this time. Nagpakitang gilas naman si Super Yoshi. You wouldn't expect na gano'n yung angulo kukunin niya, dashing diagonally papunta dun sa ating Granger. And then nakakuha ng final slash na nakaswipe ng tatlong members ng Omega. Ganda nung combo nila doon. Ngayon, yung combo nila onto Cartesian, hindi enough para ma-take down siya. Pero for me, that's enough of a boost dito para sa Smart Omega. Yes. Medyo delikado yata dito si Haji. Sanford going in. Nagtatago lang sa dilipis sila Sanji. Third turtle off for grabs. Paangat na rin ngayon ng barangay. Kita si James. Ako, si James naman ngayon ang uunahin kanina. Etong si Sanford ang inuuna ng lahat. Crimson Beacon with the Lantern Flare para matulungan doon si James. Phantom execution out. Nicole TZ, Feather Airstrike naman. Final slash, Super 1 Yoshi! second! Super Yoshi pero walang nakadikit sa kanya! Walang nakakita! What a play! Kaso nga lang yung mga kakampi niya. Yung barangay busy dahil si Sanford, nililito sila. It's Sanford being that problem para sa Omega. Si James muli ang pupuntahan. Ayun Lantern na. Flare sa dalawa pero duguan si Jaime, si Ryzen. Wala nang kasama sa harapan. Walang no choice sila Sanji dito kung hindi ibigay ang pagong sa Cavalry. It's going to be the final turtle at ngayon pala makakahawak si Carl TZ ng neutral objective. Nakita natin din yung TLPH. Identify yung habit ng Omega. Kapag merong gino, ang members ng TLPH, automatic magtutulungan yung mga members ng Omega. Itatry nilang ipil yung kanilang mga tropa sa back-to-back na teamfights na nakita natin dun sa may top lane. Iba yung inuna TLPH, pero iba yung nakuha nilang kill. Dahil yung Omega tumutulong sa kanilang mga tropa na papahamak pa sila. Ryzen, of course, nakita natin trying to help out James that eventually got out. Yung TLPH hindi naubusan ng team fighting tools at ng problem solving, pinanish pa etong si Ryzen. Nagpapatong-patong na naman yung problema ngayon na para sa barangay. Babalik tayo sa checklist na kung saan kailangan sila mas proactive in terms of their early game. Kaso sa ngayon nakakapag-establish na naman paunti-unti dito ang Cavalry with 1.3k gold lead. Plus alongside with that, the Malefic Roar completing the trinity here para kay Oheb. Yung parang nagiging play dito ng mga teams natin before the fight, yung parang pang-load nila is punishing their XPs. Kagaya ng nangyari kanina. XP talaga eh. Tulad yan. Pero si JP ang kanilang namataan doon sa may gitna. May pressure na binigay sa taas itong dalawang miyembro ng TLPH. That's Oheb and Sanford. But again, there's no conversion because of the defense din dito ng bagong barangay. At babalik tayo doon sa Smart Omega na kung saan napapasama sila kapag may tinutulungan pa silang kakampi nila, Wolf. Well, alam naman natin na yung mga ganong klase moves mula sa Omega nagbibigay ng advantage in the previous wins that they've had. But specifically against TLPH na napatasan ng experience, yung knowledge, yung IQ sa game.
problem solving mula sa TLPH yung nagbigay sa kanila ng advantage ngayon. Hindi natin sasabihin na mali yung ginagawa ng mga members ng Omega na nagtutulungan sila. It's just that TLPH knows how to punish. At yung topic natin kanina, which is yung sa Lancelot na naghintay lang talaga ng moment na makakuha ng advantage over Ryzen, ayun na, biglang lumaki na yung lamang. 1.2k ahead itong si Carteezy sa isang death lang ni Ryzen, sa isang pagtulong at pag-overcommit lang ng Omega, bigla na lang nag-inflate yung lamang ni Carteezy. And to do that against TLPH, di ba? Knowing na sila talaga yung team na kaya makapagpalaki Kita. ng mga maliliit na window opportunities at yan, kita natin. Real time, it's going to be the first Lord. Sa may bandang baba, Lord Bush, nakatambay dito si JP for Smart Omega. That's a very crucial way or positioning din na kailangan nilang mahawakan. Pero hindi nga sila makababad man lang dito or makaposisyon tupi. Alam mo, kahit po-position lang sana si Haji, papasukin. Hindi tumama yung Thorn Throws, kaya aatras ang call doon ni Carla Tizzy. Hindi nila talaga bibitawan to. And as usual, yung vision din, ang very important here for Smart Omega. Ryzen umaabante dito paunti-unti. Level 12 Uy! Ay, ayun eh! Tamang hinala, Super Yoshi. Oh my! Marami talagang napapahamak sa mga maling akala at tamang hinala dito. May nakakita kaya? Nakita. Nandyan din sila JP kanina. Ito si JP, nandito sa may Balbrush eh. Well, Oh no. Okay lang. Kung sakali, Oh, yung, no. yung ganong klaseng moves for Super Yoshi, kaya niya ulitin. Kaso wala siyang flicker ng mga ilang segundo. At ngayon, for TLPH, they could maximize that. Or pwede rin naman nilang laruin in the way na sila muna yung Pwede na mag-counterplay. yan, tulad niya, pwede na ulit. So sa tingin ko, walang idea yung TLPH. I know, TLPH na i-go nila yun dahil kulang sa resources ang Smart Omega. But now, still, pinapahaba yung Lord Dance ng dalawang team na to. Kapaan, talagang mainip talo sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Mainip na. Talo. And Omega. Already committing yung kanilang flicker para kay Super Yoshi. Ang importanteng resource na meron sila Carteezy. Almost level 15. Almost maxed out. First Lord pa lang yan. Ang hirap ng sitwasyon kung sakali. Pero pwede matapadali kung sakali man na ma-zone out dito na James sa ibang mga members. Kaso hindi niya yata kayang brusco. Hindi niya kayang i-body block. Diyan na kayo! Sa first strat, Retri ang magwawagi. Makukuha ni Ryzen yung Lord. Sabay Mamba out ng kupunan ng Omega. Okay, real quick lang. Go for the Lord. Kaso sa ngayon, susugay pa yata natalo si James. Lumabas ng bakod si James at pinutakti ng damage ng Rhapsody mula doon kay Oheb. Parang ano yun unnecessary jump na yun. Unnecessary jump for sure para sa Omega just to defend ito nilang mid lane. Understandable. But at the same time, TLPH yan pwedeng mapunish. Eventually, matutulak din naman talaga. pa rin. Kaya napasama pa lalo para dito sa Omega. But how about that? Retribution mula kay Ryzen. Napakaganda paggamit ng Praisers at combo. TLPH quick to defend though. Nakikita natin yun yung very snappy, improvising moves na meron for TLPH. And alongside with that, kailangan for Smart Omega is they have to be very conscious sa mga ganong talon, especially for James kasi siya yung additional na popronta here alongside with Super Yoshi. Pero Carteezy with a chase, clearing off the last bits of minion waves sa may bandang gitna. At ngayon, back to square one tayo. Might wait for the next Lord para sa laban na ito. Naka-blade armor na by the way dito si Sanford. Yan ang hinihintay niyang Blade Armor. Same goes with Daddy JP na meron na rin. Medyo tahimik pero masakit na rin si Oheb. Oo, umahabol na eh. Hindi ko big stacks actually ito. Ay, Skyperson niya. This is difficult with the Halberd na available na ngayon para kay Oheb. Maybe detrimental para dun sa sakit! lane. Uy! Okay, so yun. Pumasok. Napigilan nga lang yung kanyang Phantom Execution pero patay pa rin si Netsky Sanji with a follow-up. Pero aabante ang kupunan ng OMG. May iwan si Ryzen. Maghahabol si Daddy JP. Naka-free hit si Oheb. Tumama yung Deadson nata sa mukha ni Ryzen. Si James ay magkupuling Starman palayo. Sa likod naman pumipirma si Carteezy. Thorn Rose na taplisan. Nagalusan si Yoshi at si Oheb. Ang kukuha ng clean up 3 members down for OMG. More stacks para sa Skypiercer ni Oheb. And then the catch doon kay Netsky. Carteezy pinatugulang, pinapula lang si Netsky. Grabe. Tinapos ni Sanji. Never mind na mamamatay siya doon. Oy! Si Sanford, pinakalikod! Nangalagat niya! James harap! Nakitira para dumipensa. Mabubuhay ni si Netsky. Sinundo hanggang kabilang barangay. Etong si Haji. Biruin mo. Nakakano na, may tori pa. Nakalak pa yung barangay. Sinundo, pinasok. Grabe na, nadadala rin ako ng emosyon sa ganung klase mga play here.
for TLPH. Pero that's just how it is. Being the Predator and all, afford nila yung ganong klase mga flashy na mga moves dito sa mapa. We get the eye of the Predator din yung naaamoy nila kung kailan pwedeng i-dive yung backlines with Haji. Not having any teammates to save him doon. At itong si James, hindi na nila pinapansin yung Esmeralda ng TLPH knowing na pwede naman nila makontra. Radiant Armors, the dominant ice na available para sa kanila. But most importantly, itong sacrificial plays mula kay Sanji, hindi ito yung first time na nakita kong ginawa ni Sanji to. Basta mapaulanan niya yung marksman ng kalaban, okay lang. Oops. Diba? Tinatalo. Okay, ready to jump? Yes, sir! Nakita natin ngayon. Sabay-sabay na hampas. Pero ngayon medyo masakit din ang mga hampas. Sanford na pinupuruhan na. Nag-Horus Pathway follow-up si JP. I-isolate si Netsuki. Pero pupunta sila doon kay Super Yoshi. May iwan si Daddy JP pero Carl TZ with a Boxer Tordos. May iwan Phantom Execution. Inabot pa rin si Netsuki pero hindi na nga nakalabas ng buhay doon si Carlito. A gold for the jungle. Hindi pa tapos. Uy, May isa-isa. final slash. Si Obek tatamahan pero may flicker na gagamitin palabas. Doon sa may purple pit. Lalabas din ang kumpanan nila Ryzen kasama doon si Haji. Mag-iiba ng direksyon ang magkabilang barangay. 1-for-1 palitan. Jungle para sa gold. At napaka-importanteng pick-off doon kay Carl TZ. But he sacrificed himself para makuha yung kill doon kay Netsuki. Tinanggal yung malaking damage output ng Omega. If you recall doon sa draft, sinasabi ko dito na itong Irrital lang ang magiging sandalan ng Omega when it comes to dealing the damage. And you would understand why Carl TZ went for that play. Alam nila na hindi ganoon kataas ang DPS ng isang Fredrin, ng isang Jushin, at ng isang Esmeralda. And they took advantage of that. Meanwhile, ang ganda na sana nung combo ni Super Yoshi. Nahulid niya doon si OFN. Nakaabang si Ryzen with that taunt para doon sa potential na flicker out ni OF. Kapos lang ng isang pixel eh. Kinapos yung ruler din eh. Konti na, kakaperanggot na distansya na lang. Ayan na naman pero may tayo mga ganong lapses din yung Smart Omega. Kung napapansin niyo yung mga final slash kanina sa may top lane. So kailangan siguro na lang i-call ng maayos and accurate yung mga final slash kasi nasasayang. Diba? Kung ibis na maganda na yung conversion nila with the threat of the final slash, nabibitin. Okay, latag agad ang Lures Pathway si JP. Bitin yata, hindi niya makita yung pinaka Hindi pinapadaan si Ryzen. na damage! Hindi nakadaan si Ryzen. Libre yung Lord kay Carlito. Si Daddy JP ang kinakarni ng apat. Dumating si Sanford para sana tumulong pero huli na yung lahat. May iwan naman si James sa may likuran. Makikipaglaban sa tatlo sa may flicker out pero masasalubong pa rin. Doon si Sanford. Ryzen ay nakantuhan at nakulong na nga. Doon ni OHEP. Oh my goodness! Sanford and JP! Ang naging frontliners, mga sandbag ng TLPH, holding yung dalawang dangerous bushes na yon against Omega na hindi nga nakatagos. Etong si Ryzen, not enough to get into that zone dun sa my lord. Samantala, TLPH, they have their damage dealers na. Yung kanilang DPS, tatlong miyembro ng kanilang team para doon sa Lord. Nakaka-bad trip nga naman yung sa barangay. Bawat kanto may checkpoint. At ngayon, check naman ng TLPH ang pinakabase ng Smart Omega. Tumatay na naman si Carlito! Si Netsuki na naman ang kanilang napataan. Pinaulanan ng mga balahibo. Makakatakas mo ng heavy crossbow. Pero ang punteriya mga kaibigan ng TLPH ay basagin ang mga natitirang tarangkahan dito ng bagong barangay at disiplina ang pinapakita ng cavalry. Medyo nakakatakot ito for Smart Omega knowing na Carl TZ is willing na isakripisyo yung sarili niya just to get him. Kaya nakita mo yung reaction, yung todo ligo niya, kung kaya niyang u-turn na 360, ginawa niya na agad. Komportable ngayon si Carl TZ sa paglalaro, knowing full well na yung draft nila ay napakaganda. In a way na, ang daling i-execute. You have this Farsa for additional damage, Granger mula sa malayo. Meron kang dalawang sandbags in the form of Sanford as well as itong si JP. Mamaya mag-aagawan yan sa damage received. Yung sino mas mataas. Tama. At ngayon, interesting part is may sandbag ka na harap pero hindi namamatay si Sanford, by the way. At 3-0-6 for his Povius. 18-minute game na tayo dito to pet ngayon. Ngayon pala magkakaroon ng Wind of Nature si Netsuki. And might be the next Lord na kanilang paglalabanan. Or before that, yung pre-Lord na mga atake ng TLPH ang kailangan din bantayan dito na Smart Omega. Medyo naiintindihan ko na kung bakit hindi namamatay dito si Sanford. Kasi si Daddy JP yung tumatao. Binabaksuhan niya dito lagi si Netsuki. Kaya pag si Sanford na yung pumasok, it's either the pressure is on the Fredrin or doon sa Zushin na mismo. Oh, kumbaga, nagawa na muna ni Daddy JP yung heavy lifting. Oh. So, more on additional na lang dito yung ginagawa din ni Sanford. Pero it works best. Sabi nga ni Wolf, mas madali kasing execute yung
beautiful draft dito ng Cavalry. Yeah, whereas ito sa Omega, napaka-depende nila doon kay Netsky. Netsky. But if you think about it, eventually magkakaroon na ng damage etong Zushin na Ayan na. gumawa na rin para kanya Sky Piercer. Kaso hindi gano'n kataas pa niya Sky Piercer going for the wings as well. At ito namang si James, kakapulot lang ng kanyang immortality. Nag-full defense dito ang ating Esmeralda. They really are just gonna rely on the Cloud Prince. Kasama ba sa paglipad ni Netsky ang Omega or will it be TLPH? Nakaharangan na sila sa Lord Fight na to. Sa ngayon, medyo 0 days sila. Pero malay mo, ito na ang kanyang mga day ones na makakasama to get eventually a win dito sa matchup Uy, ito. Kaso bago ang lahat, ito yung problema pa rin talaga. Yung instant damage na meron yung TLPH is enough para mga lahat kahit yung isa sa pinakamakunat na James dito sa Smart Omega at yung Lord ngayon ang pinaka-iniingatan at maaring ipang-bait lamang ng Cavalry. Yeah. Kanina, ang hinintay nila yung tamang pagkakataon na makakuha ng magandang glorious pathway si Daddy JP Pwede. para maharangan si Ryzen. Pero ramdam din kasi nila na parang wala sa mapa si Super Yoshi at si Netsky. Hinahanap-hanap Hinahanap po. nila. Pero bandang gitna rin. Papunta na. May info na tila ba may nagki-clear ng wave sa ibang linya dito sa mapa, ang TLPH. So, meron ding hidden rules sa isang Arlot na kapag nasa red side yung Lord, mas nasa advantage yan. At baka mas amplified pa yan sa Dangerous Grass. So we'll see if this could be a little bit of a factor para kay Super Yun na nga. Pero Si Ra- tatalo na. Nakita si Ryzen! Ang hapdi ng mga balahibo ni Sanji, Evo Papa! Ang napag-clean up ay ang malaking bala ni Oheb sa kanyang Death Sonata. Si Jaime ay sisilip doon sa may gitnang Brucia. Kahit wala silang Retry Holder, ay pilit pa rin nilang inilalaban. Ako, Etong mahirap Lord to. at ayaw hayaan. Etong sila Carl at Dito. TZ. Kita sa may gitna, nasa lubong sila Netsky at Super Yoshi. Haji delaying things out. But the retry is in Carl at TZ's hands. The DLPH with an easy Lord. Okay, pwede sila mag-chase down dito. Haji na portal yung Crimson Beacon! Sabay na Feather Earth Strike, nakantuhan, mahabol, pero nandun ang Lantern Flare. Or Sanford, nag-iba ng direksyon. Netsky makakakuha ng kill. Si Super Yoshi duguan. Imo pa pa kay Sanji. Grabe yung mga bala. Nagbabagsakan ng ibang mga members dito. 1-for-1. Ryzen onto Sanford. Basil, problema ng Smart Omega ngayon. May Lord na dadala-dala. Dito ang Cavalry. Might go for a huge stampede. Kompleto naman dito ang Baby Cakes. At aabante na rin dito sila JP. Oop. Ang sakit nanunuot, pero may final slap na flank. Super Yoshi, Kotizi ang kanilang mapapatay. Nadamay si Oheb, nadamay si Sanji. JP boxes immortality. Tatakbo ngayon yung Oyabak niya, pero may Lord na kailangan trabauhin ang barangay. What a play para kay Super Yoshi! What a play with the final slash! At ngayon, si JP ang maninara makakadepensa pa ang barangay! At nabuhayan ng dugo ang Omega sa ngayon. Haji almost falling mula dun sa mga minion waves na TLPH. Had it not been na nakuha ng TLPH yung Lord na yun, this could have been over. Oo. But Omega, Super Yoshi naghanap ng angulo. Kanina pa niya hinahanap yung opening. We can see through the replay. Tiniis. Naghanap ng sakripisyo. Conceal play kang TZ. Nakita mo naka-drag map ni. Dati kang escape artist, ngayon isa ka ng artist. Grabe. Magagandang strokes, magagandang final slashes ang nakita natin ngayon. Magpipinta ng ngiti sa labi ng mga kabarangay ang pag-push forward dito ng Smart Omega. Halata na naka-drag map si Carl TZ. Naglalakad ng dire-diretso yung kanyang Lancelot. Hindi tinakita yung kanyang mga katabi. At hindi na-inform yung kanyang mga teammates. Hindi mo siya pwedeng ma-blame. Kasi syempre, naghahanap ka ng target dun sa may harapan. And that clash alone was enough to equalize this game when it comes to the gold. Pero, pagsapat pa rin natin ang real estate dito ng Omega. Lugi pa rin sila sa objectives as TLPH have taken all of the inhibitor turrets. Yeah, malaki-laking hektarya pa rin yung pagmamayari dito ng Cavalry against Smart Omega. But those setups, that's the reason why they brought this Arlot back sa kanilang draft kahit na unsuccessful to nung game number 1. At naramdaman na to ng TLPH. Pwedeng panggising yon sa TLPH na nandun yung threat hindi tayo pwedeng tumayo na lang ng sama-sama. They felt that once nung naglinya sila dun sa Glorious Pathway ni Daddy JP sa Yeah. may gold area kanina. Then yung part 2 which is mas malupit,
yung flank nga nagmula dito kay Super Yoshi. Nagkakaroon ng mga sequel. Yung mga pangyayari dito, Tupi. And looking closer, you mentioned nga yung real estate. Oo, lamang na lamang ng hektaryang lupa ang TLPH. But what's important for Smart Omega is that ang nabutas naman nila is yung mid lane dito ng TLPH. So now, mas ramdam natin yung urge, yung grind na gusto nila eventually makakontest. Oh, Pero my goodness. Nemsky and Super Yoshi, delikado. Conceal, inactivate agad. Flicker din. Gabo nandiyan yung pathway. Lalaban naman siya ng harapan. Ang final slash na dalawa. Si Super Netsky hindi nga lang makagalaw dahil doon sa Glorious Pathway. Kinakarni na si Super Yoshi. Immortality pa para sa kanya at yung malaking pala na naman ni Oheb ang kikitil dito sa tangkina ng Omega. Isang bagay na lagi natin sinasabi sa TLPH at lagi nagpapanalo sila, marunong matala ang mga miyembro ng TLPH. Hindi na mauulit yung nagawa ng Omega of the previous clash with that flank. Inadvansan na ng TLPH. Oheb feeling for the dream and now the punish. Ginawa na nila kanina to. Same place, same result. Evo pa para kay Ryzen. Winter Crown para mapatagal ang mga pangyayari. Pero masyadong masakit si Oheb. May ipit si Jaime sa may gitna. Pinatak din ang damage si Netsky. Pinirmahan. Wind of Nature. Pero may knock up ng Dark Wave and Sanford. Ang kugital ng kanyang buhay. James ang magpapabang Evo. At inubos. Nilinis ang mapa ng Cavalry. Si Haji na lang ang natitira. Ito na yung continuation. Tupi mo kung gusto nila tapusin ang laban. Walang magawa dito. Si Haji, tingnan, he got the kill against Oheb. Pero ang laki ng kumpol ng mga minions at si Sanji na mismo ang tumatower lock. It's an easy win. 2-0 for the Cavalry. What a game!